Hello sa mga Pisma class. Hello mga kapatid. Patuloy po sa pagsiwalat sa katotohanan para maraming mga kaibigan natin, mga kapanalig natin na matuto sa mga katotohanan. At ipagdasal niyo po yung team natin sa ministry at ang Diyos po ay sobrang natutuwa sa ginagawa ninyo. Dahil sabi niya, ang may pananampalataya sa akin ay gagawa sa ating mga gawain. At yan po yung ginagawa natin, evangelization, preaching the truth, because sabi ni Father Gabriel Amort, we need to re-Christianizing the Christians. Dahil marami ngayon Kristiyano pero pagan yung mindset. At salamat sa inyo ha, malaking tulong yung ginagawa ninyo, kahit ilan lang yung manunood, makatulong po yun. Kahit isa lang yung ma-converted natin, malaki na yung reward natin sa kaharian ng Diyos. Amen. God bless. Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Shalom! Papuri sa Diyos. Mapagpalang oras po sa mga kasama ko pong Pisma at sa lahat ng mga nagsubaybay, tangkilik, sumusuporta at nanalangin sa pinagkaloob ng Panginoon na channel, Pisma Plus, sa programang Pagnilayan, Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. At sana po ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin kahit saan man tayong sulok ng mundo. At salamat po sa inyong panalangin na wala tayong narinig na mga putukan sa himpapawid sa mga araw na nakaraan hanggang ngayong araw. So ngayong araw po ay kapistahan ng pagtatampok sa cross na banal. Feast of Exaltation of the Cross. So happy feast po. Pinalaliman po ng ating simbahan na tinayo ng ating Panginoon itong cross, dahil po rito ginamit ng Panginoong Diyos Ama bilang bagay na ipakita sa atin ang kanyang pagmamahal. So sabay-sabay po tayong manalangin na sa ating pagnilay ay ibigay sa atin ang ating mga hinihiling, lalo na po ang kaalaman para may bahagi po natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, mapagmahal, mahabagin at maawain. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng aming nakamtang biyaya sa lahat ng oras, lalo na po sa pagdagdag mo ng aming buhay, sa pagbigay mo ng pag-asa ulit sa amin, sa mga pangailangan po namin na tinugon mo
hiningi man po namin ito o hindi hiningi, kusa mo pong pinagkaloob at sa mahabang pasyensya na palagi mo pong pinapasabuhay sa amin kasama ang kababaang loob. Maraming salamat po, Panginoon, sa tulong mo sa aming nalampasan na pagsubok sa bawat isa, sa aming mga hinaharap na kami po ay pinagtatag mo, O Panginoon, at lalo na sa pagmamahal mo walang hanggan. Salamat din po, Panginoon, sa simbahang itinayo mo, O Diyos, sa itinalagang mong Santo Papa Pope Leo XIV, sa lahat ng mga obispo, kaparian, at sa lahat ng nagsisilbi sa simbahan na itinayo mo, O Diyos. At marami pa po kaming dapat pasalamatan, O Panginoon, hindi mabilang, hindi masukat sa dami ng ipinagpapala mo sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, O Panginoon, kami po ay lalambing naman po sa inyo. Alam mo na po ang aming mga kahinaan, O Panginoon, at alam mo naman po ang mga pangangailangan po namin, at ganoon din po sa aming mga mahal sa buhay. Tugunin mo na po ito, Panginoon, kasama sa mga nagpapadasal sa amin na hindi pa po natugon, O Diyos. Samahan mo po kami sa aming pagnilay sa oras na ito. At ipadala mo po ang banal na Espiritu na magbigay sa amin ng kaliwanagan, kaalaman para isa sa buhay po namin ang aming matutunan po rito, at ang aming puso't isipan ay nakasintro sa iyo, at ang mga salitang mamutawi sa aming mga bibig ay nanggaling lahat po sa inyo. Panginoon, tanggalin mo po ang mga balakid o dalawang isip sa mga bagay na dapat naming ipadama din, ang mga bagay na nangmula sa iyo, O Panginoon, lalo na po ang iyong pagmamahal na walang hanggang. Sa iyo rin po namin tinataas ang simbahan mong itinayo, at gamitin mo po kami kahit sa maliit na bagay tulad nito, Panginoon, na makita po sa amin ang iyong presensya, O Diyos. Gamitin mo rin po kami na gumawa ng kabutihan para masilayan po ng iba at mahawaan po sila, O Panginoon. Panginoong Diyos, tinataas din po namin ang aming mga karamdaman, kasama na po ang mga may sakit sa loob at labas ng hospital, kasama na po ang aking ninang SP at kay Bro Fernan, O Panginoon. Ganun din po, Panginoon, tanggapin mo na po ang mga kaluluwa na nasa purgatorio, sa aking ama, sa mga kamag-anak po namin, kaibigan na nauna pong namahinga sa amin. Kung ano man po ang kanilang pagkukulang po rito sa mundo at mga kasalanan, patawarin mo na po sila, O Panginoon, at dalhin sa iyong kaharian. At marami pa po kaming dapat tingin, ngunit alam po namin na pagkaloob mo po ito, dahil ikaw lang po ang nakakaalam. Ang lahat pong ito ay sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na namumuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, isang Diyos sa kapanahunan ngayon at magpasawalang hanggang.
amin. Mama Mary, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. Lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, ipanalangin mo po kami. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Alleluia, Alleluia. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 3, talata 13 hanggang 17. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So mapagpalang oras po ulit at napakaiksi ng ating narinig na Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas, araw ng Linggo, Pitsa 14 ng Setyembre 2025, at napakaganda dahil ito yung pagparamdam o pagpakita ng Panginoong Diyos Ama kung ano po ang kanyang pagmamahal sa bawat isa po sa atin. Kaligtasan ng lahat ng mga tao, hindi lang po pinili. Ngunit may kaakibat po ito. Ang kanyang pagmamahal na ibinigay niya sa atin ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, pagbata, yun ang kaakibat po ng pagmamahal ng Panginoon. Ang kanyang anak ay nagbata ng lahat ng sakit na po hanggang namatay. So ganyan po magmahal ang ating Panginoong Diyos. At yun nga, sabi po niya kay Nicodemo, pagkakalam po natin, si Nicodemo ay isang namamahala sa sinagoga, at hindi po ako nagkakamali ay isang membro ng Sanhedrin, no? Yung kung sa sa atin pa sa Pilipinas ay yung taga-usig ng kung nagkasala po tayo o hindi. Pero sa ginagawa po sa flood control,
napakalungkot ng ating bayan. Sa daming naghihirap, nagugutom, na salanta ng sakuna. Yun pa ang marinig po natin sa social media, sa mga news, na nagtamasa na po ang mga nabigyan ng posisyon. Yun nga po na ang ating simbahan, lalo na po ang ating mababasa sa turo ng ating Panginoon, lalo na sa paggawa ng mabuti, marami. Ang kaakibat ng kaligtasan, dahil yun po ang plano ng ating Diyos Ama, na binigay po niya ang kanyang anak, bugtong na anak. No? Tandaan po natin, bugtong na anak, na walang kapatid sa laman. No? Bugtong na anak. At para maligtas ang lahat sa pamagitan niya, at hindi hahatulan, sabi dito, ng kaparusahan ang sanlibutan, kundi ililigtas ito sa pamagitan niya. So, ang Panginoong Diyos ay ang kaligtasan po natin. At ayun nga, no? Ang kakibat ay mananampalataya. So kung nananampalataya tayo, hindi ibig sabihin na sa puso't isipan lang natin at sa bunganga, kundi gagawin po natin ang kanyang mga kautusan. Sa ating mga kapatid na Hudyo, hindi naniwala po nito at pinasusuklaman po nila pag narinig itong mga binabasa natin, dahil sila po ang sa kanilang isip at damdamin na sila pong pinagbintangan ng pagkamatay ng ating Panginoong Diyos sa krus. So kung walang krus, ay na yun ang dinaanan ng pinakita na pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, na tinulad sa ginawa na pinagawa ng Panginoong Diyos kay Moses doon sa ilang, noong ang mga Israelita ay nagrebelde, no? Panay reklamo, pagkain, inumin, ulam, lahat na lang. At kinumpara pa nila, no, ang kanilang sitwasyon sa Ehipto. Na doon sa Ehipto ay ang kahirapan po nila ay na ramdaman ng ating Diyos. Pero nung nailabas na sila, panay reklamo sa pagsubok ng Panginoon sa kanila, na para madama nila ang pagmamahal ng Diyos, ngunit panay reklamo. So, sa mga kapatid nating Hudyo mula noon, reklamador po sila hanggang ngayon. So, yun ang katotohanan, ano po, dahil medyo matagal na po ang pagsasama po natin sa kanila. Mayroon ang ilan na mabuti talaga, pero hindi mo alam ang laman ng puso't isipan po. Pagdating sa gipitan, ay ilalaglag ka po talaga, no? Maliban sa mga alagad po niya noon,
na ipasa sa ating mga obispuhan, kaparian, na yun ang isa sa buhay na minsan yung ibang sisilbi sa simbahan itinayo niya ay minsan mahatak kunti. Yun nga po, ipinagdasal po natin silang lahat na ginamit ng Panginoon sa kanyang simbahan itinayo. Kasama na po ang ating sarili. At dito sabi ng Panginoon kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. So siya yung kauna-unahang aakyat nung siya ay umakyat sa langit pala. So siya yun na mula sa langit at bumalik sa langit na po. So yun ang sinabi niya at katotohanan kay Nicodemo. So nihambing ng Panginoon nung hindi pa siya namatay kung paano iligtas tayong lahat ng ating Panginoon sa pamagitan ng cross, na sa araw na ito ay ating ginugunita ang kapistahan ng cross. At yon ang isang rason na para hindi natin makalimutan ay ang pagsantanda ng krus, no? Para pagpuri, pasalamat at paghingi ng pangangailangan natin sa iisang Diyos na may tatlong persona. So sa mga kapatid nating Hudyo, may mga ilan na naniwala na po sa ating Panginoon. Mga Messianic Jew, kahit nakapasok po sila sa ibang sikta o nagtayo ng sikta, pero may kahambing na po sa pagkakilala po natin sa ating Panginoong Hesukristo. At damhin natin ito, ang pagmamahal na walang hanggang ng Diyos. Alalahanin po natin ang pangyayari sa cross, kung paano tayo iniligtas. Ngunit, ulitin ko po, yung pagsaliligtas hindi lamang po sa ating pananampalataya, dahil lang dyan ay yun na. Marami pang mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, lalo na ang katapusan niyang iniwan sa kanyang mga alagad, no? Sa kamunduhan ng tao, ang 2 kautusan, no? 10 utos, no? Na iniintindi din po ng ating mga kapatid ng Hudyo na naging 2, ngunit sa kanila ay patuloy pa rin po ang paggawa ng kautusan mula sa Diyos na ipinasa kay Moses, ang 613 laws. So yun po ang sinisikapan nilang sundin hanggang ngayon. Ngunit para sa atin, yung kabuuhan na yun, yung iba ng 613, hindi naman ugnay sa 2 utos na mga iniwan sa mga alagad ng Panginoon. Nasabi niya, love God above all and love your neighbor as yourself. Pero sa kanyang mga alagad,
ginawang isa na lang. Ngunit napakatindi dahil yung kabuuhan ay nandoon na. Love one another as I have loved you. Bilang Diyos, siyang tularan kung paano iparamdam ang pag-ibig sa lahat. Walang pinipili, walang kinikilingan, kahit may isa alang-alang ang buhay minsan. So maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, pagsubaybay, pagsuporta at sa panalangin ninyo sa channel na ito, Pesma Plus. May pinagkaloob ng ating Panginoon na dahan-dahan po natin maintindihan, maunawaan sa pamagitan ng banal na aklat at sa nilalakaran ng ating Panginoong Hesus-Kristo dito po sa banal na lupa ng Israel. So, salamat ulit. Darabali ko lang. Papuri sa Diyos. God bless us all. Shalom, shalom, Bele Hetraot. At happy birthday po sa lahat na diriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Sana po ibigay na po ang inyong hinihiling para sa inyong kabutihan sa madaling panahon. Shout out po sa ating kapatid na si Yam T. Montejo. Good morning and happy blessed Sunday, bro. Yan po ang kanyang message na may kasamang pagmamahal, pulang-pulang puso. So, good morning din po sa inyo dyan, kapatid na Yam, kung saan man po kayo naroon, kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Kaligtasan para sa atin sa pagsunod, pagsusumika na gawin ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Lehetraot, Toda, Lael, Toda Hashem, Toda Elohim, Toda Mashiach, Toda Adonai. Shalom. Diba kasya? Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy.
Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Speak.